Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Pinaganda niya ng husto ang kanyang mga kwento at habang nagsasalita, naglabas siya ng isang tseke na kanyang sinulatan bago ibigay kay Samantha. 50 milyon. Umabot hanggang tainga ang mga ngiti ni Samantha nang makita niya ang tseke. Hahaha, tapos na rin ang mga paghihirap natin. Nagawa mong maglabas ng tseke na nagkakahalaga ng 50 milyon na parang wala lang. Narinig kong nagkaproblema raw ang kumpanya mo nitong mga nakaraang araw, Lilibod. Nangailangan daw ito ng 5 milyon, tumingin si Wentworth kay Lily at sinabing, nagalala ako sa iyo noong tumawag ang mom mo nitong nakaraang araw, pero wala akong magawa dahil nasa stock market pa ang pera ko noon. Pero ako naman na ang lahat ngayon, nagawa ko nang makuha ang pera ko roon. Nagsulat muli si Wentworth ng isa pang check, habang nagsasalita. Ito pa ang isa pang tseke na nagkakahalaga ng 50 milyon. Tumawa si Wentworth at sinabing, oo nga pala, hindi nyo agad mapapapalitan ang mga check na yan. Mapapapalitan nyo lang yan matapos ang 1 linggo dahil magiging valid lang iyan sa sandaling umalis ako ng bansa. Mayroon bang ganitong klase ng requirement? Naniwala pa rin si Samantha sa mga sinabing ito ng kanyang asawa kahit na nagkaroon ito ng ilang bagay na kanyang ikinapagtaka at tumango na lang ng paulit-ulit habang umingiti. Sa wakas, makakaahon na muli sila matapos magtiis ng napakatagal na panahon. Gusto na nilang malaman kung mamaliitin pa rin ba sila ng lahat sa sandaling dumalo sila sa birthday ni Grandma Lendon. Ding ding! Masayang nag-uusap ang pamilya nang biglang mag-ring ang phone ni Lily. Matapos tingnan ang caller ID nito, agad na nagtinginan ang buong pamilya. Tawag mula kay Grandma Lendon. Anong problema? Tanong ni Samantha. Ang matandang ito ay ang personal na in charge sa lahat ng tungkol sa angkan ng Lendon, kaya natural lang na malubog ito sa trabaho araw-araw. Tanging mga nakatatandang miyembro lang ng pamilya Lendon ang may contact kay Grandma Lendon. Hinding-hindi pa rin ito nagagawang tumawag sa kahit isang junior ng mga Lendon kahit kalian. Lalo na kay Lily na may pinakamababang estado sa lahat ng nakababatang miyembro ng pamilya Lendon. Ayoko nang malaman kung bakit. Sagot ni Lily habang sinasagot ang tawag at inoon ang loudspeaker mode nito. Lilibod. Maririnig ang boses ng isang matandang babae sa kabilang linya ng tawag. Kahit na nagdadalawang isip ito na tumawag sa isang miyembro ng pamilya na mas bata sa kanya, wala na rin siyang magagawa. Nilinaw ng Platinum Corporation na dapat ma-involve si Lily sa anumang transaksyon ng kanilang pamilya sa kumpanya at wala nang iba pang tatanggapin maliban sa kanya. Kaya wala ring magiging magandang resulta kung ipapahawak niya sa iba pang miyembro ang pakikipagnegosasyon. Lilibod, hihingi sana ang lola mo sa iyo ng pabor, nagpatuloy sa pagsasalita ang matandang babae. Natigilan silang tatlo nang marinig ang sinabing ito ni Grandma Lendon. Si Grandma Lendon na ang naging in charge sa lahat ng napakaraming taon. Kailan ba siya humingi sa kahit na sino ng pabor? Nagmamadaling nagsalita si Samantha na nagsabi, ano ang nangyayari, Mom? Sabihin niyo lang po sa amin kung ano ang kailangan niyo. Gusto ko sanang tanungin si Lilibod, natahimik ang matandang babae sa loob ng isang sandal pero nagpatuloy itong muli at sinabing gusto ko sanang humingi ng pabor sa kanya na makipagnegosasyon sa Platinum Corporation para ipasa sa atin ang pagpapasikat kay Giselle. Naguluhan dito si Samantha. Ibinigay na ni Grandma Lendon ang responsibilidad na ito kay William. Si Lily nga ang nakipagnegosasyon pero si William pa rin ang kinilala ng kanilang pamilya na gumawa nito. Kaya bakit muling ibinabalik ng matandang babae na ito ang responsibilidad kay Lily? Kahit na nainis si Samantha dahil sa hindi pantay na pagtrato sa kanila, ngumiti pa rin ito at sinabing, huwag kang mag-alala, Mom. Sasabihan ko po si Lilibod na magpunta riyan mamayang hapon. Sa bagay, si Grandma Lendon pa rin ang tumatayong head ng kanilang pamilya. Kaya na-flatter si Samantha nang tawagan sila ng matanda para makiusap sa kanila. Hindi na nila ito magagawang tanggihan. Maliban dito, nanginig muli ang buong katawan ni Lily. Kapapadala pa lang kasi ni Daryl ng message sa kanya na nagsasabing tanggihan si Grandma Lendon sa sandaling tumawag ito sa kanila. Paano nalaman ni Daryl na tatawagan siya ni Grandma Lendon? Isa ba siyang manghuhula? Napakagat si Lily sa kanyang labi. Kusa nang kumilos ang kanyang isipan nang kunin niya ang phone at sabihing pasensya na po Grandma Lendon pero tumatanggi po ako na gawin ito.
At dahil ibinigay niyo na po ang responsibilidad na ito kay William, dapat lang po na siya ang makipagnegosasyon sa Platinum Corporation. Ikaw. Parang nabuhusan ng malamig na tubig sa sobrang gulat ang matandang babae. Tumigas na talaga ang ulo mo, Lilibot. Maniniwala ka ba na hindi magagawang makipagpartner ng mga Lindon sa Platinum Corporation kung hindi dahil sa'yo? Napaka-arugante mo ng bata ka. Ibinaba na ni Lily ang tawag bago pa man matapos sa pagsasalita ang matandang babae. Nagtinginan sina Samantha at Wentworth sa ginawang ito ni Lily na sinundan ng panenermon ni Samantha. Anong ginagawa mo, Lilibod? Galit na hinampas ni Samantha ang lamesa. Paano na natin maiaahon ang ating mga sarili sa ating pamilya matapos mong bastusin ang lola mo? Pinapaboran nga ni Grandma si William pero hindi mo rin maikakaila na competent si William sa mga ginagawa niya. Hindi mo ba siya papakitaan ng paggalang ngayong isinantabi niya ang kanyang dangal para tawagan ka at humingi ng pabor sa iyo na makipag-negotiate? Napakagat na lang ng husto si Lily sa kanyang labi dahil naunang mag-text sa kanya si Daryl kanina. Naging misteryoso ang kanyang isipan at naisip kung bakit niya pinaniwalaan ang mga sinabi ni Daryl nang kausapin siya ng nakatatandang membro ng kanilang pamilya. Matapos makinig sa mga reklamo ni Samantha, tahimik na nilabas ni Lily ang kanyang cellphone, at walang kamalay-maya na nagpadala ng text message kay Daryl, tinanggihan ko na ang pabor ni Grandma, ano na ang dapat kong gawin? Tinatawag ng lahat na talunan si Daryl, at nagalit din sa kanya si Lily dahil wala siyang ginagawa na kahit ano para subukang improve ang kanyang sarili. Pero kahit na ganoon, magtataka ang kahit na sino sa mga ginagawa ni Daryl nitong nakaraan, dahil palagi siyang nakasuporta kay Lily sa mga kritikal na sandali kung saan nangangailangan si Lily ng tulong na imposibleng maibigay ng iba. Kaya masyado nang malayo ang narating ng kanyang iniisip na umabot na sa punto kung saan nagawa niyang sundin si Daryl. Hindi nagtagal nag-reply si Daryl ng ilang maiksing sentence, hindi ka titigilan ni Grandma, kaya hindi ka rin titigil sa pagtanggi. Hindi kikilalanin ng Platinum Corporation ang kahit na sino maliban sa'yo. Maniwala ka sa akin. Nakaramdam si Lily ng sense of security matapos mabasa ang huling sinabi nito. Nang biglang kunin sa kanya ni Samantha ang kanyang phone. Perfect. Tinanggihan mo ang matanda. At si Daryl ang nagsabi sa iyong gawin mo ito. Tama, nanginig ang dibdib ni Samantha habang nakaturo kay Lily at sumabog sa sobrang galit. Nahihibang ka na ba? Naniniwala ka talaga sa mga sinasabing ito ni Daryl? Sinasabi ko na sa iyo na mas maigi kung makikipag-divorce ka na sa kanya pagkatapos ni birthday ni Grandma. Pero nahulaan ni Daryl na tatawagan ako ni Grandma, sagot ni Lily. Dito na mas nagalit si Samantha na napahampas sa lamesa ng napakalakas. Tatandaan mo ito, walang kahit na anong halaga si Daryl. Tingnan mo nga ang iba nating mga kamag-anak. Mayroon ba silang manugang na kagaya niya? Mayroon bang pamilya na mayroong manugang na walang milyon-milyong pera o ari-arian? Unti-unting tumindi ang galit ni Samantha habang nagsasalita at sinasabi ang pangalan ni Daryl. Kinahapunan, ipinadala ni Grandma Lindon si Stefan Lindon para makipagnegosasyon. Si Stefan ay isa sa mga kilalang miyembro ng mga Lindon at may katayuang pumapangalawa lamang kay William, pero sa huli, pinaalis pa rin siya sa Platinum Corporation ng mga security guard nito bago pa man nagawang makapagsalita. Nagsimula ng magpanik ng matandang babae nang bumalik si Stefan. Ano ang nangyayari? Si Lily lang ba talaga ang tatanggapin ng Platinum Corporation? Umupo si Grandma Lindon at nanigarilyo ng sunod-sunod. Mayroon po akong plano, Grandma. Dito lang naglakad papalapit si William na nakipag-usap sa kanyang lola. Grandma, naiisip ko po na dahil sa magandang itsura ni Lily kaya niya nagawang mapapayag ang Platinum Corporation. Isip ni William, kaya kung titingnan, mukhang mahilig sa babae ang bagong presidente ng Platinum Corporation. Hindi lang naman si Lily ang magandang babae sa ating pamilya. Maganda rin naman si Elsa kaya bakit hindi po natin siya subukang papuntahin doon. Walang duda na dalawang babae nga na miyembro ng pamilya Lindon ang kilala sa kanilang kagandahan. Isa na rito si Lily habang ang isa naman ay si Elsa. Ayon sa kanilang edad, kinakailangang tawagin ni Lily si Elsa bilang nakatatanda niyang kapatid. Sumangayon ang lahat sa suhestyong yon. Mukhang may sense naman ang masinabing ito ni William kaya sigurado silang nagustuhan lang ng bagong presidente ng Platinum Corporation, si Lily nang dahil sa maganda nitong itsura. Kinabukasan, mag-isang pumunta sa Platinum Corporation si Elsa.
Hindi may kakailang mapapatigil ang kahit na sino sa sandaling makita nila si Elsa. Isa siyang creme de la creme na mayroong magandang korte ng katawan at itsura.